Mga kagulat word, humanda na kayo. Isang kwento na puno ng posibilidad, tensyon at pag-asa ang ihahatid namin ngayon. Isang kwentong kapag nagkatotoo, baka ito na ang pinakamalakas na frontcourt sa buong Asia. Kai Sotto, Junmar Fajardo, AJ Edu, at ang bagong mukha na gumugulat sa basketball fans ngayon, Quintin Milora Brown. Ang apat na dambuhala na posibleng magsani-puwersa para sa Gilas Pilipinas sa darating na FIBA Asia Cup. Pero teka lang, bago niyo sabihing pangarap lang yan, pakinggan niyo muna ang buong kwento. Dahil minsan, ang mga kwentong pinakamahirap paniwalaan, sila ang may pinakamatinding impact. Simulan natin kay Kai Sotto. Ilang taon na siyang inaabangan ng buong bayan. Bata pa lang, alam nating hindi ordinaryo si Kai. Standing 7'3", may shooting touch, may basketball IQ, at higit sa lahat, may puso para sa national team. Pero sa ngayon, may ininda siyang injury na maaring pumigil sa kanya na makalaro ngayong Agosto. Sabi ni Coach Tim Cone, earliest return niya ay sa kalagitnaan ng Oktubre. Para sa maraming fans, parang binuhusan ng malamig na tubig ang pag-asa. Pero kagulat word, huwag tayong bibitaw agad. Dahil kahit hindi siya 100%, ang simpleng presensya ni Kai sa loob ng court ay sapat na para baguhin ang tempo ng laro. Hindi niya kailangang maging top scorer. Basta andyan siya, ramdam ng kalaban ang panggigigil sa ilalim. Habang nagpapagaling si Kai, may bagong pangalan namang gumugulat sa eksena, Quintin Milora Brown o mas kilala ngayon bilang QMB. Para sa mga hindi pa pamilyar, si QMB ay isang Division I player mula sa US College Basketball. Hindi siya naturalized. Isa siyang Pinoy. Buong-buo. Ang tanong lang, eligible ba siyang maglaro bilang local para sa Gilas? Sa ngayon, hindi pa final. Pero kumikilos ng SPP para ayusin ang mga papeles. Kung maaprubahan ito bago ang Asia Cup, dagdag lakas ito sa frontcourt ng Pilipinas. Imagine this. Isang athletic, matangkad, versatile big man na kayang maglaro sa loob at sa labas. Hindi lang backup. Hindi lang role player, kundi isang pwedeng maging game changer. Pero syempre, habang may uncertainty kina Kai at QMB, matatag pa rin ang pundasyon ng frontcourt natin. Dahil nariyan sina AJ Edu at Junmar Fajardo, dalawang pangalan na hindi na bago sa mga laban ng Gilas. Si AJ Edu, ilang beses nang pinatumba ng injuries, pero lagi ring bumabangon. Sa mga huling international games, kitang-kita kung gaano kahalaga ang papel niya. Hindi siya flashy, pero siya ang tipo ng player na gagawin ang lahat para manalo. Hustle plays, rebounds, weak side help, blocks, lahat ginagawa niya ng walang reklamo. Siya ang embodiment ng grit at determinasyon. At syempre si Junmar Fajardo, ang Kraken. Ilang taon ng haligi ng Philippine basketball at kahit may edad na, hindi mo mararamdaman na bumagal siya. Bakit? Kasi mas matalino na siyang maglaro. Mas efficient. Mas alam niya kung paano gamitin ang katawan at karanasan para makascore o makapagdepensa. Siya ang tipo ng player na hindi mo na kailangang i-coach ng paulit-ulit. Alam na niya ang dapat gawin. Sa international play kung saan crucial ang decision-making, napakahalaga ng presence ni Junmar. Ngayon, isipin niyo ito, kagulat world. Paano kung magsama-sama silang apat sa isang lineup? Edu, Fajardo, Sotto, QMB, parang sinarado mo na ang shaded lane. Wala nang makakapasok. Hindi lang sa size nakakatakot ang lineup na to, kundi sa kombinasyon ng skills, leadership, experience at youth. Si Kai, shot blocker at intimidator. Si AJ, hustler at glue guy. Si Junmar, veteran anchor. Si QMB, versatile and agile. Lahat sila may unique na contribution. At kapag pinagsama-sama, parang hindi mo alam kung saan ka lulusot bilang kalaban. Pero kagulat world, hindi sapat ang puro talento. Ilang beses na rin tayong nasaktan ng mga team na puno ng star players pero kulang sa chemistry. Kailangan ng sistema, kailangan ng tamang coach, kailangan ng oras para mag-gel. Buti na lang si Coach Tim Cone ang nasa Timon ngayon. Isa siya sa pinaka-successful na coach sa buong kasaysayan ng PBA. Alam niya kung paano gamitin ang strengths ng bawat player. Hindi siya yung basta-basta lang magpapasok ng star para lang masabing super team. Kay Coach Tim, bawat galaw ay may rason. Bawat substitution may dahilan. Kung may coach na kayang i-maximize ang potential ng Big Four, siya na yon. Habang inaantay pa natin ang eligibility ni QMB at ang health status ni Kai, isa lang ang hindi dapat mawala, ang suporta natin.
Kasi sa panahon ngayon, ang boses ng fans ay may kapangyarihan, lalo na sa social media. Ang bawat post, comment at share ay pwedeng magdagdag ng pressure sa mga decision makers. Kung ipakita natin na gusto nating makita si QMB sa Gilas, baka bumilis ang approval process. Kung iparamdam natin kay Kai na hinihintay siya ng buong bansa, baka mas bumilis ang recovery. At higit sa lahat, kung iparamdam natin sa team na buo ang suporta ng bayan, mas lalakas ang loob nilang lumaban. Hindi lang ito kwento ng 4 na manlalaro, mga kagulat word. Ito'y kwento ng muling pagkabuhay ng pag-asa. Ilang taon na rin tayo naghahanap ng tunay na identity ng kung sino ba talaga tayo sa international basketball. At ngayon, may pagkakataon tayong ipakita na kaya nating makipagsabayan. Hindi lang makapasok sa top 8, hindi lang semifinals, kundi maging tunay na contender, champion potential. At kapag nangyari yon, hindi lang Asia ang mapapatingin. Buong mundo. Pero gaya ng bawat magandang kwento, maraming pagsubok ang kailangang lampasan. Hindi agad-agad makukumpleto ang lineup. Maraming paperwork, maraming uncertainty. Pero ang tanong, handa ba tayong maghintay? Handa ba tayong ipaglaban ito? Dahil kung oo ang sagot, hindi malayong sa susunod na Asia Cup, tayo na ang team na kinatatakutan. Hindi lang dahil malalaki tayo, kundi dahil buo tayo sa loob at labas ng court. Mga kagulat word, ang kwento ng Big Four ay hindi lang tungkol sa physicality ng laro. Ito ay tungkol sa pangarap, sa posibilidad, sa muling pagbubukas ng pintuan tungo sa panibagong tagumpay. At kung sama-sama tayong maniniwala, magsuporta at magdasal, baka nga mangyari ito. Kaya huwag kayong bibitaw. I-share niyo ang video na to. Ipakalat niyo ang mensahe. Dahil kung ang Gilas ay may Big Four, tayo naman ang big voice na kailangang marinig ng buong mundo. Mga kagulat word, sa lahat ng pinagdaanan ng Gilas Pilipinas nitong mga nakaraang taon, mula sa masasakit na pagkatalo hanggang sa mga kakaunting panalo, ngayon lang ulit tayo nabigyan ng ganitong klaseng pag-asa. Ang posibilidad ng Big Four na binubuo ni Kai Sotto, AJ Edu, Junmar Fajardo at Quintin Milora Brown ay hindi lang exciting, kundi napapanahon. Sa gitna ng pagbabagong direksyon ng team at pag-uspong ng mga bagong sistema sa international basketball, ang pagkakaroon ng dominanteng frontline ay isang sandatang matagal na nating inaasam. Isang linya ng depensa at open kayang sumabay, bumangga at magdala ng bandila ng Pilipinas sa taas ng entablado ng Asia. Pero gaya ng anumang kwento ng tagumpay, hindi sapat ang talento lang. Kailangan ng tiwala, kailangan ng suporta, at higit sa lahat, kailangan ng pagkakaisa. Sa bawat kilos ng SP para sa eligibility ni QMB, sa bawat araw ng rehabilitasyon ni Kai, sa bawat ensayo ni EJ at Junmar, nandong ang kagulat world bilang lakas nila. Hindi lang sila ang lumalaban, tayong lahat, dahil sa bawat chant, sa bawat post, sa bawat panalangin natin, nadarama nila ang lakas ng bayan. At yan ang tunay na Gilas, hindi lang 5 tao sa loob ng court, kundi milyon-milyong Pilipinong may isang pangarap. Kung tuluyang mabubuo ang Big Four, hindi lang ito pagbubuo ng isang lineup, ito ay muling pagbubuo ng paniniwala. Paniniwala na kaya nating makipagsabayan. Paniniwala na hindi natatapos sa kabiguan ang kwento natin. At paniniwala na ang ating basketball ay may kinabukasan basta't sabay-sabay tayong lalaban. Kaya ngayon pa lang, gawin na nating misyon ang ipakita ang buong suporta. Huwag natin hayaan na matahimik ang boses ng fans. Ipaglaban natin ang lineup na kay tagal nating hinintay.